So ayun mga boss, magandang umaga, tanghali at hapon sa inyong lahat dyan saan mang sulok ng mundo. Ngayon nga pala itong gagawin nating sasakyan is Jeep Grand Cherokee B6 4-wheel drive. Bali ang gagawin natin dito is papalitan natin yung front and rear differential fluid niya. Tapos yung transmission fluid niya kasama na yung oil pan. Kasi yung transmission filter built-in dun sa kanyang oil pan. Yung oil pan ito is plastic kaya kasama yun pinapalitan pag magpapalit ng langis. Tapos papalitan din natin yung brake fluid, tapos spark plug, tapos injector cleaning. Sa pagpalit nga pala ng spark plug nito, tatanggalin natin yung intake manifold niya. Kasi yung spark plug dun sa may passenger side, doon nakaharang yung intake manifold kaya obligado talaga tayong tanggalin. Yung dito sa may driver side niya madali lang. Inahanda ko lang muna yung lahat ng mga machine na gagamitin. Kasi yung isang kasama ko nandun sa ilalim. Siya yung magpapalit ng mga fluids natin doon habang dito naman ako sa itaas. Papalitan ko yung spark plug. Medyo matagal-tagal gawin to kasi babaklasin pa yung intake manifold. Habang ginagawa niya yung sa ilalim, dito naman ako sa may taas para mabilis yung trabaho natin. Sa ngayon, ito yung unang-una namin customer. Kaya makapag-focus kaming dalawa dito. Yung mga fluids nga pala dala ng customer. Bali dito sa amin yung ano lang, labor lang. Labor lang yung babayaran niya, tsaka yung sa brake fluid. Yung sa brake fluid lang ang dito sa amin bibilhin kasi wala siyang dala. Pati yung pang injector cleaning na chemical na ginagamit namin. Dumating yung aming manager. Kumuha ng mga stock na langis dun sa warehouse. Yung warehouse nga pala, nasa ano lang, accommodation namin. Katabi lang ng accommodation. Ibinaba na muna namin kasi pupunta siya dun sa kabilang branch. Binaba lang muna namin para makaalis na siya. Yan yung aming sa reception, yung Saudi. Ayan, at tinatanggal ko na yung spark plug dyan sa driver side. Pagtapos ko palitan dyan, tsaka ko na babaklasin yung dun sa intake manifold. Nakyat ko pa kasi ang hirap, masyadong yukong-yuko. Kaya ang kasama ko ready na yata siya ng para sa brake fluid. Or tapos na, parang tapos na yata siya. Kasi may dumating na dalawang customer. Lumipat ako doon habang ginagawa niya, habang pinapalitan niya yung mga fluid sa ilalim, bali tapos na pala. Tiyatanggal na lang niya ibang mga accessories na nakasabit dito sa intake manifold bago namin tanggalin ng tuluyan. Hindi ko sure kung anong model to pero 2022, 2020 patas alam ko. Yan, tinatanggal niya muna yung ano. Kasi yung intake manifold dito may nakakabit na parang EGR valve. Tinatapos ko lang yung dito sa may kabila. Meron ako isang bolt na kinakabit doon sa may bracket na hirap kapain. Diyan ako medyo natagal lang kasi ang hirap kapain. Ang dali lang tanggalin pero pag ibabalik mo na, doon medyo matagal. 10 mm lang yung bolt na yun, yun yung sa may bracket.
Yan, medyo tagalan tayo sa pagbalik. Nasa halos 5 oras din namin yatang ginawa ito. Kasi nga may mga customer na dumating. Yung may-ari naman ito is sinabi namin na balikan na lang niya. Bumalik nga pala to gabi na. Gabi na niya kinuha yung sasakyan. Pinaiwan na lang namin yung susi. Sabi ko tatawagan ka na lang namin pagka tapos nang gawin. Ayan. Bale, tinatanggal ko yung 2 bolt doon sa bracket sa intake manifold para matanggalan namin ng tuluyan. Tapos linis na rin yung throttle body kasi madumi na rin. Binaklas mo na rin lahat eh. Mas maganda na linisin mo para yung trabaho, isang trabaho lang. Tinatanggal lang yung ibang linya sa likod para mayangat na. Yan na nayangat na namin. Siya na maglilinis diyang intake manifold tsaka throttle habang pinapalitan ko yung spark plug. Ayan na yung itsura ng engine bay. Mabilis lang kasi naka-timelapse yung ating video para hindi matagal. Pag pilinin natin ang naka-normal lang yan, naabutin tayo ng siyam-siyam. Kaya timelapse ko na lang yung video natin. Yan na lang yung tatapusin namin pagtapos niyang spark plug. Kabit ng intake manifold. Sabay injector cleaning na yung pinakahuli. Tapos full system scanning at reset. Kung may mga ibang trouble code na naiwan. Bali yung transmission nga pala nito is 8-speed CF. Yun yung kalimitang ginagamit ng Jeep, Dodge, tsaka Chrysler. Tsaka pati yung ibang model ng Hyundai gaya ng Genesis. Puro CF transmission ginagamit nila. Which is yung oil pan nun is plastic. Nandun sa mismong oil pan naka-built-in yung kanyang transmission filter. Kaya pag nagpalit talaga ng filter, talagang kasama pati yung ano niya, oil pan. Assembly yun pag nagpalit. Meron na ring 9 speed pero yung kalimitan ngayon puro 8 speed. CF8 HP. Hindi ko lang na-double check kung ilan yung kilometers nito eh. Hindi ko matandaan. Yan, ibabalik na namin yung intake manifold. Tatanggal lang namin yung mga nakaharang para pagbalik swabe. Tsaka ingat din pagbabalik niyan, kailangan lapat na lapat siya. Yung mga gasket ng intake, kailangan double check nyo kung wala pang sira. Kasi posibleng magkakasingaw yan pagka hindi maganda yung pagkakalapat tsaka pagkakaigpit ng mga bolt. Kapag mag-iigpit ng bolt, parang sa cylinder head din, magsisimula kayo sa gitna. Tapatan simula sa gitna hanggang palabas. Hindi yung maghihigpit ka lang basta-basta. Para pantay-pantay yung mga ano nila, yung higpit. Tsaka iwasan din ma-over torque or ma-over tight kasi plastic lang yung manifold na yan. Pag nasobra, may tendency mabiyak. Malaking problema pa. Yan, kinakabit na namin yung ibang accessories. Habang tinatapos niya yan yung linya naman ng
papuntang injector ang tatanggalin ko para mailagay natin yung ating pang-injector cleaning doon. Iko-condemn natin yung linya papunta na, yung galing ng tangke. Babalik ulit natin doon para ang gagana lang sa kanya yung ating chemical na panglinis lang ng injector. Ito, wala namang return to. Mga ibang sasakyan kasi may return, kaya ang tendency, mabilis maubos yung ating pang-injector cleaning kasi bumabalik lang sa bumabalik lang, pumupunta lang sa tangke, kaya gawa nga lang may return siya. Pero ito wala. Kaya medyo matagal-tagal. Pati yung air filter tsaka cabin filter pinapalitan na rin. Dito lang sa pagkakabit ng intake snorkel lang medyo nag-tricky kasi kailangan sakto yung pagkakabit mo sa kanya. Kasi meron siyang bracket sa ilalim ng throttle body tsaka doon banda sa driver side. Kailangan sakto yung pagkakabit mo doon para sabay silang lalapat. Kaya ang unang discarding ginawa ko dito, yung inuna ko muna yung throttle body habang pinipersa ko sa ilalim yung rubber na maipasok doon habang siya naman doon sa kabila kasi yung doon sa may dulo madali naman ipasok. Dito lang banda sa may throttle body na may rubber stopper siya, doon lang medyo tricky. Kaya naikabit na namin. Tsaka naman dumating yung mga nakaraang customer na nagtanong ngayon. Sunod-sunod naman ngayon, may bumili, may mga nagpagawa. Kaya sabi ko, maghintay muna sila dahil nauna itong sasakyan na ito. Salamat mga boss at hanggang dito na lang yung ating video. Salamat, paalam.